Kamusta kayo? Kung nasusundan ninyo ang iba kong ang mga videos ko, malalaman nyo na itong ah, Honda na to ay ibinigay sa amin at kumpleto na mga papeles nito. Hindi ko lang nagawa ng video. Abangan ninyo yon kung sakali man magkakaroon ako ng pagkakataong i-cover ito para may matutunan kayo or magkaroon ng tip. Ngayon, pag-uusapan natin ay gusto nang i-drive ni Miss Tito para naman matagtag, malaman kung ano pa mga problema. May mga konti siyang mga problema tulad ng sa steering wheel, may ingay akong naririnig, pero kaya nating maayos yun. Well, para malaman pa talaga at alam kong kukunti naman ang maging problema nito or kung meron man, kayang-kaya natin. Kasi alam ko na alaga ito ng may-ari. Garage cap at kung meron mang issue, dinadala nila sa kanilang well, hindi ko endorse, hindi ko yun ini-encourage na pumunta kayo doon sa ganung shop. Pero doon sila pumupunta sa Crappy Tire. Meron silang shop doon at nila dinadala. O minsan sa mga quick lube, yung mga franchise na maliliit na mga quick oil change shop, which hindi ko din ini-encourage kayo na pumunta ron. Dahil pag-usapan natin sa ibang video. Kaya ako ito nire-record dahil pwedeng i-drive ni Mrs. T. Ang problema ayaw niya nito kasi baka dumapagbintangan siya o isipin na siya ang may gawa nito. Kilala ko may-ari nito at may mga dents dito from here and there, even yung ilalim ng tambucho meron. I don't know how she managed that, pero tingin ko sumabit sa mga bank of ice during the winter at may katagalan na rin yun. Kaya ang gagawin ko lang ay sabi ko, para hindi naman nakanganga, nakalaglag, ay lalagyan ko yan, ipagdidikitin ko yan using the excuse me, scotch tape. Ngayon ito ang nung mga nakaraang kong video, sinabi ko rin na naglalagay ako nagpe-prepare ako ng balikbayan box. Itong kailangan ninyo rin sa inyong bawat sasakyan ninyo, sa trunk ninyo, meron kayo nito. Kasi hindi niyo alam kung anong kailangan ninyo. Maybe magkaroon kayo ng fender bender, bumagsak ang fender ninyo, ang bumper, or sa likod, or yung kung ano man na kailangang i-secure nito. Madali ito, madaling i-apply, di ba? At yun ang gagawin ko. Magiging madali lang ito, yung resulta na lang ibibigay ko sa inyo kasi wala akong tripod and gusto ko lang maging madali ito. Kaya yun ang solusyon, yun ang tip ko sa inyo at sana bigyan ito sa inyong sarili at pamilya ninyo. Bawat sakyan meron ito, 1 or 2, pero 1 is enough, ganito kalaki. Ngayon mag-eksperimento ako, subukan ko itong scotch tape. Matibay din to titingnan ko kung mariresist niya yung tubig at heat. We'll see, kasi mas clear ito at hindi masyadong halata kumpara dito. Pero ito ang magandang choice kung ayaw nyo palitan ng bumper ninyo kasi may kamahalan yan. I would say probably price these days siguro 200 yan mahigit, doesn't include or including na yung shipping and tax. Mahigit 200 yan for sure. Good luck looking for that kung may katandaan ng sakyan ninyo. Ngayon kung hindi ito maganda dahil iba ang kulay, you can go to Home Depot at ipakita nyo yung kulay na yan, picturean ninyo or have a piece of sample, diba? Ipakita nyo doon at titimplahin nila yung kulay eksaktong katulad yan, kaya pwede yung pintahan o sprayan para naman hindi halata. Well, yun na, hindi ito solusyon talagang pansamantala at pwede rin pang matagalan depende nga sa taste ninyo if you don't mind driving with a crack or patchy na bumper. Kaya yun lang at pakita ko sa inyo yung susunod na solusyon dito. Alright, sandali lang, natapos na ako. Tingnan nyo, under 1 minute ko lang itong ginawa, kaya that explains kung bakit hindi maganda pagka-cut-tape. Pero kung may time kayo, pwede nyo pinahin yan, diba? Ang whole idea na hindi siya nakalaglag. Let me atras muna ako para makita ninyo. Hindi naman sama, diba? Yun ang importante. Tsaka mukhang nag-work yung
tape na clear, yung scotch tape brand niya, scotch, at it will hold. At kung kailangan i-apply, i-reapply natin. Kita nyo naman yung ito kailangan nyo, kung mamimili kayo sa dalawa, ito talaga, yan ang kukunin nyo, itong masking tape na yan, mask tape. Ngayon, ano sa tingin nyo? Siguro naman i-drive din ni Mrs. T. Kaya nga pala ito gusto kong i-drive niya nang makita ko ano pang mga problema. Katulad na ulit ko, hindi ako masyadong alala dahil kung meron mang maliit na problema to, kaya natin i-fix. At kung iaalaw ako ng oras at pagkakataon at memory space storage ng mga phones ko, may ko-cover ko yon para naman sa inyong benepisyo kung may interest ang iba sa inyong mga kababayan ko. Ito ang aming bagong lumang sasakyan. Binigay ito sa amin ng isa sa mga kliyente ko at I'm grateful. Ngayon nga pala, nung unang panahon, I don't know, 10-15 years ago, I'm guessing kung gaano nakatagal, kapag binigay sa inyo ang sakyan at nilagay niyo yung gift, ilagay niyo lang sa pag-change ng titulo o ng ownership gift, and hindi na kayo magbabayad pa ng tax. I'm not 100% sure, pero yun ang pagkakaalam ko. Pero ngayon nga binago na, kahit gift yan, syempre kailangan ng Big Brother o ni Uncle Sam, ng gobyerno dito sa Canada. I'm not sure sa ibang mga province, I'm talking about dito sa Ontario, sa Canada, na lagyan ng amount pa rin ito para mabuwisan nila sa halagang, yung kaibigan ako na nagre-register nito, may contact siya at inspection at lahat, pinirmahan lang nila. I know, kailangan lang tingnan to, pero yun yung mga bagay na tinatawag na pag may kakilala ka, it help. At saka ko na alam ko may magko-comment sa inyo tungkol doon, pero I have a good reason. Pero let's skip that dahil ayokong humaba to, madidipit yung purpose na dapat inalay ko na lang dun sa kung paano ko gupitin ang mga people ko. Anyway, ang halaga ng coaching nito ay $800 ang nilagay namin, or $700 sa, I know, nalimutan ko na kagad, no? Pero sa papel na yon, kaya ito 2003, 150,000 clicks at maganda pa, walang major issue, walang collision, walang bangga, yung mga fender bender lang, walang major na bangga. At with that price, 2003 V6 engine, which is na maganda, napaka mabilis ito syempre, decent, diba? Honda engine, and malaking bagay ito, lalo na kung tatagal ito nga sa amin, yun ang intention ko, ay maaaring madrive ito ng aking mga anak or sino mga miyembro ng pamilya, di ba? It's good to have one extra, talagang hindi na halata na. Okay. Body works. Kaya yun, yung sa 700 na yun, I believe it's $800 ang presyo nito. Kinaltasan kami ng a little over $100. Not kinaltasan, but sinarge ang buwis doon ay over 100, maybe $103 for the price of $800 na halaga nitong Honda. Kaya it's not that bad, and I understand ng gobyerno gustong kumita pa rin. Gone are the days na sabihin mo lang gift and just transfer the paper, the name, and that's it, wala nang problema. I truly believe ganun talaga noon, kasi kung hindi, then bakit may pagbabago pa, di ba? Yep. Kaya yun lang ang aking ano sa inyo, ang kwento. At napakaganda pa nito. Isa pa, ito ay malakas ang aircon. Ngayon, kung malakas ang aircon mo, masarap, kasi ngayon ay tag-init na, isang linggo ng tag-init dito sa amin sa Kalakhang, Toronto. May babanggitin ako sa inyo tungkol sa weather. Alam niyo naman, mahilig ako mag-read ng mga weather. Saka ko na ipapakita sa inyo kung ano yung tip na ipapakita ko kung paano nyo malaman kung lalamig o init. Nope, hindi forecast,
may iba pa ituturo sa akin ng mahal kong Lolo Tony. Kaya sa ibang ko ng video din sasabihin, alam ko madalas kong banggitin yon. Truly, I really like to make lots of film, make a lot of videos, pero talagang even ako kinakain na rin ng oras. Alam kong napakahirap no, lalo pat mga devices ko at mga pang-edit ko ay pabago-bago na. Kaya you can look sa mga past videos ko, nagbabago-bago na yung aking sa may lower right side nyo ba ng screen, nawawala yung credit doon, pabago-bago na. And well, yun lang, at hopefully nakuha ko to under 15 minutes. Yep, may winter tires pa kami. Yung nga palang problema pa nito, sabi nung old na may-ari, may leak daw yung summer tires. Well, I'll take a look at that, pero we'll see kung paano to. Ngayong kasagsagan, which is 30 plus na, pala ng 40 plus, I really don't like her driving the snow tires. At masama talaga yun, hindi ideal yun. Kaya doon sa mga tao na hindi pa nagpapalit ng snow tires, please consider that, kasi safety issue na rin yun kapag lalambot talaga ang snow tires ninyo. Kung hindi yun bibigyan ng pansin, kailangan nyo ng palitan. Isa pa, mahal ang snow tires, talagang kailangan alagaan ninyo yan. Ganitong panahon, you shouldn't be driving with one na on one, di ba? Kaya palitan, swap nyo na. Hey kaibigan, padayon,